Iniligtas ng pusang ito ang mga tuta sa basurahan at dinala sa kanyang tirahan. Ang parental instinct ang isa sa pinaka-basic instinct ng lahat ng nilalang. Isang bagay na minsang nagaganap sa isang pambihira at nakakasurpresang sitwasyon. Ang kaso na ikakwento ko sa inyo ngayong araw ay naganap sa syudad ng Anaparasya, isang syudad na kilala sa mga beaches nito at nakakamanghang mga kalupaan. Nandyan ang Saco Valleys, kasama ng juniper at pistachio groves. Mga paanan naman ng burol sa Caucasus ay nababalutan ng masusukal na kagubatan. Dagdag pang malalaking istruktura nila sa nakatayo sa tabi ng dagat. Talagang maraming Russians ang magnanais na manirahan dito. Gayunpaman, ang mga hayop sa kalye ay hindi magandang kalagayan sa Anapa. Hindi kagaya ng ibang rehiyon sa kanilang bansa, lalo na dahil ang klima ng lugar tuwing cold season ay hindi komportable. At isa nga sa mga panahon na yon ay nakatagpo ang mga volunteers ng isang kakaibang pamilya na nasa bingit ng kamatayan dahil sa pagkagutom. Hanggang sa nalaman nila na isang pusa pala ang nagdala ng mga babies doon para mabigyan sila ng masisilungan at makakain bago pa man gawin ito ng kahit na sino man. Ang istoryang ito ay mukhang hindi totoo sa panguna mong napakinggan. Pero kapag napatunayan na rin ito ng iba pang nakakita sa pangyayari, ay talagang hindi mo mapipigilan ang mapahanga. Si Katarina ay isang volunteer na nag-aalaga ng mga hayop sa kalye. Madalas din niyang suriin ang kanilang lugar para maghanap ng ibang hayop na pwedeng matulungan. Ganap na rin nagtapos ang summer pero ang bilang ng mga hayop na nakakalat sa kalsada ay lalo namang nadadagdagan. Ang lahat ng mga hayop na ito ay kinakailangang mapakain at kahit na papaano, sana'y mabigyan ng masisilungan sa nalalapit na pagsapit ng winter. Ang makahanap ng permanenteng tahanan at pamilya para sa mga aso at pusa sa kalye ay hindi ganun kadali at halos imposible. Sa tuwing mga bagong panganak na hayop ay nauuwi sa kalsada, ang tsansang mabuhay sila ng walang tulong na isang tao ay napakaliit lamang. Mas lalo na kung naiwan ito sa kalsada ng walang magulang. Pero dahil nga sa angking cute ng mga bagong panganak na hayop gaya ng aso, ay hindi naman ganun kahirap na makaakit sila ng kanilang magiging tagapag-alaga. Ang kaso nga lamang, ang kadalasang rason na kumukuha sa mga munting hayop na yon ay para laruin lamang at abandonahin ulit pagkatapos nilang pagsawaan. Habang si Katarina ay nagsusuri noon sa lugar, ay may isang taong nakapagsabi sa kanya patungkol sa isang kakaibang ingay na kanyang nadinig. Agad namang tinuro ng tao na yon kung saan niya ito naririnig na agad namang tinungo ni Katarina. May kaparehas ang tunog na parang nagmumula sa isang kuting o pwede ding ibang hayop. Sa bakuran namang iyon ay matagal nang naninirahan si Marcus, isang pusa na mahigit na binabantayan ang kanyang lugar para hindi pasukin ng anumang hayop. Madalas dalhan si Marcus na isang babaeng taga doon ng makakain, hanggang sa mapansin ng babae na itinatago ng pusa ang pagkain nito kuminsan sa isang lugar na pasikreto. Maging ang babae ay parehas lamang ang naging kwento kay Katarina. May kung sino man umano na nag-iwan ng isang kahon na naglalaman ng 6 na tuta sa loob ng basurahan malapit sa kanilang gusali. Pero naglaho din ang mga tuta. Si Marcus, ang pusa, ay mahigpit na binantayan palagi ang basurahan na yon, kung saan ito madalas maghanap ng makakain. Hindi hinahayaan ni Marcus na malapitan yun ng kahit sino man. Matapos yun, ang mga tuta ay nabungaran na naman kinabukasan. Pero sa tuwing may magtatangkang kunin ang mga tuta sa kahon, ay naglalahon na lamang ang mga ito na parang bula. Naisip na lamang ng iba na marahil dahil sa kakyutan ng mga tuta, ay may taong kumukuha sa mga ito para maiuwi. Iniisip nila na maaring okay ng lahat para sa mga tuta at mamumuhay na sila ng maayos. Ang tanging misteryo lamang ay kung bakit ang aso lamang ang nawawala pero ang kahon ay nananatili lamang doon. At ang nadinig umano nilang kakaiba at matinis na ingay ay nagmumula sa isang butas. Labis na nagka-interes si Katarina sa kung anuman ang nangyayari.
Kaya nanatili muna si Katarina sa lugar na yon upang hintayin ang ingay. At naramdaman na niya ang pagkamalamig ng paligid. Bigla niyang naisip agad ang mga hayop na yon na namumuhay sa kalsada, kung paano nila nakakayanan ang lamig at kung paanong nagiging terible ang kanilang buhay. Ang mga bagay na yan ay bumabagabag sa isipan ni Katarina nang mapansin niya ang isang pusa na may dala pang daga na kanyang kagat-kagat. Ang pusa ay napatingin muna kila Katarina, sabay pasok na sa isang sulok na puno ng naipong tambak na gamit na parang walang nangyari. Ilang sandali pa ay may kakaibang tunog na naman silang nadinig, hanggang sa madinig na rin ni Katarina ang matinis at kakaibang ingay na sinasabi nila. Napagtanto nila na maaaring ang mga tuta ay nasa loob ng butas na yon na natatabunan ng mga gamit. Pero wala pa rin ni isa sa kanila ang nakakasigurado, lalo na kung ilang hayop ba ang naruroon. Dito na nila napagdesisyonan na ipaalis ng mga tambak na yon. Total ay nangangailangan din naman talaga ng repairs ang lugar. Agad silang nagpatawag ng mga handyman na maninirahan sa gusali na yon, hanggang sa maalis na nila ang mga nakatambak at mabungara ng isang butas. Mga kalahating oras ang makalipas ay maaari na nilang masuri ang nilalaman ng animoy lungga ng pusa. Nasorpresa naman ang lahat nang makita nila ang pusa sa tabi ng 6 na mga tuta. Ang mga tuta mismo na namataan ng lahat sa isang kahon sa loob ng isang basurahan. Ang mga tuta ay nagyayakapan para mapanatili ang init ng kanilang katawan para mapaglabanan ng lamig. Ang pusa namang si Marcus ay napatingin na lamang sa mga tao na umistorbo sa kanyang tahanan, na waring naguguluhan pa sa kung anuman ang nangyayari. Hinarangan ni Marcus ang mga tuta para protektahan, dahil hindi din maalis nito ang matakot. Habang iniisip ni Katarina kung anong dapat niyang gawin sa kakaibang pamilya ni Marcus, ay dinidilaan naman nito ang mga tuta na parang kanyang anak. Isang eksena na nakamamangha na hindi maiwasan ng lahat na mantig sa kanilang nakikita. Kaya naman si Katarina, gamit ang kanyang otoridad ay napagdesisyon ng kunin na lamang silang lahat. Matagal na ring umanong napatira sa kalsada at sa isang sulok ang mga hayop, at ngayon lamang sila maampon ng isang tao at maaalagaan ng maayos. Dagdag pa na kapag binabalak nilang hawakan ang mga tuta para kunin ay nagagalit ng gusto ang pusa. Si Katarina naman ang ilapag ang kahon na dating kinalalagyan ng tuta ay waring pumayag na rin ng pusa na maipasok ang mga ito, at tumalon din naman papasok si Marcus pagkatapos. Base sa pagsusuri ni Katarina, malamang na nang matagpuan ng pusa ang mga tuta sa basurahan na nagugutom at nalalamigan, ay gumana agad ang paternal instinct nito. Kaya dinala ito ni Marcus papasok sa kanyang lungga para sila mapainitan gamit ang kanyang katawan. Malamang na kung ano man ang mahanap ni Marcus na pwedeng makain ang siyang binibigay niya sa mga tuta. Nangangayayat man ang mga tuta kahit papaano. Dahil sa kakulangan ng nutrisyon ay masaya ang lahat na nang dahil sa pusang si Marcus ay nagawa nilang mabuhay, hanggang sa sila'y mailigtas ng tuluyan. Simula noon ay si Katarina na ang nag-aalaga sa kakaibang pamilya ni Marcus. Si Marcus ay naging ama na sa kanyang mga tuta na tinuturing na niyang anak. Sila'y nabiyayaan ng maayos at magandang tirahan kung saan mas magiging ligtas sila at hindi mapapabayaan. Ang mga tuta sa katagalan ay naging malakas na din at marahan ng lumalaki. Ang volunteer ay nakatagpo na rin ng isang mapagmahal na pamilya na umampon ng 2 sa mga tuta. Maging si Marcos ay naampon na rin at mas magkakaroon na ngayon ng magaang buhay. Nadinig ng bago magiging tagapag-alaga ni Marcos ang kanyang istorya, kaya't naibigyan siya ampunin nito dahil sa paghanga. Alam naman din ni Katarina na mahirap na para sa kanya na mahiwalay sa natitirang mga tuta, gayon din para kay Marcus. Madalas magalit si Marcus sa tuwing may lalapit sa mga tuta, pero nang kausapin ito na Katarina ay natigil nito parang taong nakikinig. Sinabi ni Katarina ng kanyang mga tuta ay hindi mapapabayaan at pupunuin ng pagmamahal na kung sino mang mag-aalaga sa kanila. Matapos maipasa ang mga hayop sa mga umampon sa kanila na kapwa mabubuti, ay nagpatuloy lamang si Katarina sa kanyang naibigang gawain, ang tumulong sa mga hayop na nangangailangan at ang mabigyan sila ng maayos na buhay at magandang tahanan. Ang ginawa ni Marcus ay maalala naman ng lahat
at kailanman ay hindi nila malilimutan. Ang parental feelings na ipinapakita ng pusa ay talagang nakakabilib dahil hindi naman lahat ng pusa ay tatanggapin ng kuting ng iba. Kagaya ng isang taong hindi naman lahat ay aampun ng sanggol na hindi sa kanila. Pero si Marcos ay nagawa pa ring ituring na anak ang isang hayop na malayo sa kanyang lahi.